ng Manawaga. At hindi lang po yan, siya po ay meron pong dasala, panalangin po. Pero hindi po para po sa kanya, kundi sa kanya pong ama, na siya po ay magkaroon po ng magandang pangatawan, siya po ay maging maayos, lalo po at andun po sa ICC, Dahiga, Makabombo. Kaya ating po nga pakinggan ang naging pahayag nito nga po nga si Vice President Sara Duterte hinggil sa nasabing usapin. Magsimba sa Basilica at masaya po namin na ibinabahagi sa inyo na ngayong taon po ay 90 years anniversary po ng Office of the Vice President. At isa po sa aming activities para sa 90 years celebration namin ay ang aming pong pagbisita dito sa Manawag at pagsama sa misa kaninang umaga, alas 6 po ng umaga. Yes, so dalawa lang po yung dasal ko kanina, ma'am. Personal po, para sa akin, wala. Humiling lang po ako ng magandang kalusugan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para malampasan niya yung kaso doon sa detention unit at sa ICC at dinasal ko din po na sana siya ay mabigyan ng interim release o kundi man total freedom mula sa kaso. At yung dasal ko po para sa bayan is a peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino. Yun po yung dasal ko kanina umaga. Magkabomba ang naging pahayag nito nga po nga si Vice President Sara Duterte ang total na kalayaan para po sa kanyang ama or kaya po yung interim release mula mismo sa ICC. Dahil nga po dito sa katandaan na rin po ng dating Pangulong Duterte. Samantala, nagbigay din po siya ng pahayag higit naman po dito sa nangyari pong korupsyon sa ating pong bansa na isa po yan sa mga, di ba, isa po yan sa nagiging problema na ngayon ay kanyang binabanggit na dapat ayusin ng ating gobyerno, lalo na po ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos ang mga isyu ng katiwalian. At narito, ating pong pakinggan ang kanya pong pahayag hinggil sa korupsyon na nangyayari po sa ating pong bansa. Nakakalungkot po ba? Dahil ang korupsyon po ay problema na natin. Noong mayor pa po ako, una po ako naging mayor 2010. Panahon po yun ni dating Pangulong Aquino. At bumalik po ako na una po ako naging public official is 2007. Panahon po yun ni dating Pangulong Arroyo. Tapos naabutan ko po si dating Pangulong Aquino, President Duterte, ngayon po President Marcos. Nalulungkot po ako dahil ang korupsyon, usapin na po yan noong panahon ng 2007. Reklamo na po natin yung mga Pilipino noong 2007. Ang ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay maupo bilang presidente ay mabawasan yung korupsyon. Dahil nakakaabala siya unang-una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kaunlaran ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaliktaran. Mas lumala po ang korupsyon dito sa ating bayan na siya na rin ang nagiging dahilan sa pinsala sa ating lipunan. At nagdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalong-lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan natin. At syempre na yung hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa korupsyon.